Si Atong ko, si Atong Ang at saka si Saldi ko, Atong ko, pamatay sunog. Panay na lang po pamatay sunog ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Headline nila, may manhunt kay Atong. Nais daw po nilang i-extradite si Saldico mula sa Portugal o kung nasaan man si Saldico. Si Atong at si Ko, Atong ko, maaari po, si Saldi may pananagutan sa batas. Si Atong Ang ibinibintang yung missing sabongero. Kung meron siyang pananagutan sa batas, dapat niyang harapin at dapat niyang panagutan. Wala po tayong debate doon. Pero hindi pwedeng gamitin lamang yung istorya ni Atong ko, pamatay sunog. Ginagawa ninyong bumbero si Atong ko. Hindi na po tatalab yan. Ang gustong makita naming mga Pilipino, lumipas na ang December 15. Sinabi, may makukulong, magpapasko sa kulungan. December 15, may makukulong. Tiyak yan. Pagtitiyak ni BBM. Lumipas na po ang December 15. Lumipas na po ang Pasko. Lumipas na po ang bagong taon, 2026 na. At lilipas na rin ang January 15, 2026. Nasaan na yung makukulong? Hanggang ngayon, demoralisado hindi lamang but especially ang mga empleyado ng DPWH. Bakit? Ikinulong ni BBM yung mga ordinaryong empleyado para lang meron siyang maipakita sa atin mga Pilipino. Mali ho yun. Nasaan si Martin Romualdez? Yan ang gustong makita ng sambayan ng Pilipinong makulong. Isyuhan ng warrant of arrest. Nasaan si Manny Bonoan? Nasaan si Manny Bonoan? Pagkatapos ninyong palabasin ng bansa, dali-dali, si Ping Lacson susupinahan daw pag hindi nagpakita sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes, i-issuehan daw po nila ng show cause siguro or warrant na rin at pananagutin. Drama po iyan, kaya tinutuwid po natin ang lahat ng patuloy na propaganda ng gobyernong ito. Again, ulitin ko ha, propaganda versus memory. Ang Marcos administration, panay propaganda. Panay propaganda. Tayo po, memory gamitin natin. Nasaan si Amina Pangandaman? Nasaan yung miyembro ng Sweetheart Deal? Amina Pangandaman, Adrian Bersamin. Try-Give o Laybar, itong triangle na ito. Nasaan yung special envoy to China na pinangalanan ng Robert Bernardo na yusik ng DPWH na ang pangalan ay Maynard Ngo, na tumanggap, tahasang sinabi ni Robert Bernardo, tumanggap ng napakalaking halaga, ₱1 milyon. Tumanggap kay Robert Bernardo yung Maynard Ngo. Ito ang dapat ninyong huntingin, yung manhunt ninyo. Di ba? Hindi kung sino-sino. Nasaan yung Edwin Garjola? Nag-freeze account kayo after a long lull. Nailabas na niyan yung pera. Nailabas na niyan yung pera. Huwag ninyo kaming budulin. Ngayon, magkakaroon daw ng Senate Blue Ribbon. Pamatay sunog din ho yun. Tanungin ninyo, si Ping Lacson, nasaan yung poster boy niya ng korupsyon? Nasaan yung kanyang poster boy ng substandard flood control projects? Nasaan yung kanyang poster boy ng ghost flood control projects? Tanungin niyo si Ping Lacson. Mainit siya kay Manny Bonoan, dapat lang. Pero kinakailangan patas at parehas. Bakit hindi na niya binabanggit si Congressman Arnan Panaligan, yung mga taga Mindoro, shout out sa yung mga taga First District ng Oriental Mindoro. Nandyan din yung ating mabuting kaibigan, si Attorney Rogelio O.G. Mendoza ng taga First District ng Oriental Mindoro. Yan ang mga dapat ginagawa niyong congressman Hindi itong Arnan Panaligan. Nasaan ito? Tanungin ninyo si Ping Lacson. Di ba? Nasa pahayagan si Senador Ping Lacson, nagsasagutan sila nung isa. Ito ay kuha ni Ryan Baldemor. Binibigay sa akin ng aking volunteer staff. Ayan si Senador Ping. Hindi kita Ayan yung kanyang kuha ng Ryan Baldemor. Diba, nagpapalitan sila ng akusasyon Yung kanyang pagkalalaki, kini-question. Kini-question naman nitong ngayon, yung mga retoke dun sa pagmumuka at nung isa. Napakababa na po nung kalidad ng ating Senado kung ganitong usapan ang pinag-uusapan ng mga ito. Hanapin nila si Martin Romualdez.
Si Manny Bonoan, alam mo, Sek Manny Bonoan, naawa rin naman ako sa iyo. Sapagkat nagpagamit ka, nananahimik kang pilit, kita mo ilalaglag ka. Ihuhulog ka na, Manny Bonoan. Sayang, hindi ba? Okay ka na eh. Okay ka na eh. Kanya lang talaga yung greed, malala yun eh. Pag wala kang kabusugan, ipapahamak ka niyan. May nagsabi din, at maganda rin yung angulo na ibinahagi ni Congressman Sid Ungab. Nangangamoy whitewash eh. Sisisihin nila si Manny Bonoan. At si Manny Bonoan, sasabihin daw niya, ito yung analysis ni Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao City. Ang next niyan, sasabihin lang naman ni Manny Bonoan na nag-feed sa akin ng mga maling information, maling projects ay si Cathy Cabral. Yung Cathy Cabral patay na, end of story. Di walang mananagot. Bakit? Yung pinaka-guilty, ituturo nila yung patay na. Si Secretary Manny Bonoan, mag-iingat po kayo, Sec Manny, at hindi kayo nakakatiyak sa inyong seguridad. Hindi kayo nakakatiyak. Dapat ba kayong umuwi? Dapat kayong umuwi para kayo tumugon sa mga aligasyon sa inyo. Pero, hindi ka nakakasiguro sa iyong seguridad. So ito ang dapat hanapin, hindi yung Atong ko. Diba? Si Atong, kung mayroong kasalanan, tama yun. Pero bakit kinakailangan pang headline? Hindi kayang patay ni Atong Ang yung pagkukulang ni BBM. Hindi masasatisfy ang taong bayan. Iba ho yung issue ni Atong Ang eh. Yung missing sa Bungero. Ang issue po ng sambayan ng Pilipino kung bakit multiple negative si BBM, yung pagnanakaw, kurakot at korupsyon sa pondo nating mga Pilipino. Si Saldico dapat humarap, dapat harapin niya. Dapat managot. Hindi naman santo yan, hindi rin inosente yan. Kumita yan. Pero dapat din magsalita si Saldico. Kaya lang, ito dapat ang hanapin. Martin Romualdez. Nandyan, nagkalat sa social media yung kanya raw mansyon sa Spain. Si Manny Bonoan, pinalabas ninyo ng bansa. Ngayon, sasabihin nyo, hanapin ninyo. Kung hindi ba naman talaga maluwag ang tornilyo ng inyong pag-iisip? Bakit ninyo pinalabas si Manny Bonoan? Tapos ngayon, mag-i-issue daw ng subpoena. Nung nandito, hindi nyo pinatatawag. Nung umalis na, magsusubpoena ka. Lokohan po ito, mga kababayan. Huwag tayong magpapabudol. And finally, few minutes after 6 p.m., papkikita ko lang din ito dahil ito talagang malapit po sa puso natin ito. Itong nagbubuwis ng buhay. Mainit din daw yung mga nagmo-monitor ng aking live. Dahil naghahanap sila ng tsansa, pagkakataon, nakasuhan ako ng sedition at inciting to sedition. Anong sedition? Anong seditious? Sa aking panawagan sa mga nagbubuwis ng buhay, na huwag niyong protektahan itong mga nabubuhay sa buwis. Ano? Karapatan ko bilang Pilipino. Article 1 nga ho ng ating saligang batas, di ba? Tayong lahat. Anong sinasabi doon? We, the sovereign Filipino people. Tayo we. Tayo po lahat yun. Sinabi roon, sovereign Filipino people. O bumaba ka ng kaunti sa Article 2. Di ba? Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Sa atin galing. So, yung itong mahiwagang poster na ito, hindi naman din akin galing to, nagbubuwis ng buhay, huwag po tayo magpapagamit sa nabubuhay sa buwis. Bakit? Ito pong mga nabubuhay sa buwis, ginagamit po kayo, mga nagbubuwis ng buhay. Prueba. Matatandaan ninyo, nag-issue ng Executive Order 107 nitong katatapos na taon lamang, December. Sandy Dizon, laban, attorney. Salamat, Sandy Dizon. At I believe you are the good Dizon. Hindi ikaw yung, alam niyo yung nag-landslide dyan sa Cebu. Dapat magpakita dyan yung Vince Dizon eh. Dapat magpakita dyan yung Vince Dizon. Dapat niyang harapin yung probinsya ng Cebu at yung Cebu City Council. Panagutin siya dahil siya yung nag-garansya na maayos lahat yung nag-iba dyan, yung gumuho sa Cebu. Si Vince Dizon dapat panagutin dyan. So, EO 107 sa ating mga military and other uniformed personnel. Marami pong nanonood at nakasubaybay. Marami pong salamat. Binigyan po kayo ng EO 107 noong December 2025. Ang layunin po noon ay iangat o increase sa inyong base pay at subsistence allowance ng military and other uniformed personnel. Ang problema po itong mga siraulong ito, yung mga nabubuhay sa buwis, mapa senador, mapa kongresista, mapa Malacanang. Yung inyo pong miscellaneous Personnel Benefits Fund, yung MPBF, at saka yung Pension and Gratuity Fund, yung PGF, ito po ay kinaltasan ng Kongreso.
Ulitin ko Executive Order 107, increasing the base pay and subsistence allowance ng military and other uniformed personnel. Pero tingnan ninyo kung paano kayo binubudol ng mga nabubuhay sa buwis. Yung Miscellaneous Personal Benefits Fund, yung MPBF, at saka yung Pension and Gratuity Fund, kinaltasan ito ng Kongreso. Ngayon, saan nila linagay yung kinaltas? Para lang po maunawaan ninyo. Kawawa naman papaglaro at nagagamit yung ating mga military and uniformed personnel. Binawasan po kinaltas yung MPBF at saka yung Pension and Gratuity Fund. Linagay po yung isang malaking halaga, yung 43.2 billion. 43.2 billion diyan po sa program appropriation na ang layunin po ay for payment of personnel benefits. Ito po maganda. Pagkatapos magpalabas ng EO 107, pakitang tao lang po yun, palabas lamang po yun. Naglabas ng EO 107 noong Disyembre taong 2025. Pagdating po nitong GAA 2026, direct vinito ni BBM yung 43.2 billion saan program appropriations na dapat sana'y intended for payment of personnel benefits. Paano mo papatupad ang EO 107? Yung increasing the base pay and subsistence allowance ng military and other uniformed personnel. Yan po yung isa sa maraming budol dito sa 2026 national budget. Hindi ho niya pwedeng sabihin nakaligtaan niya o hindi niya nakita. Bakit? Part 2 po ito Di ba ang drama nila uli that the executive department, that the president, that BBM is thoroughly reviewing the legality of the 2026 GAB, the proposed national budget, seeing to it that it will conform to the Constitution and to all relevant laws. Dinito po niya yung 43.2 billion. Direct veto, si Bongbong mismo nagveto na yung dapat sana ay nakalaan for payment of personnel benefits. Saan ninyo ngayon kukunin yung laman ng EO 107 na pinirma ni BBM noong 2025 December lamang, increasing the base pay and the subsistence allowance of the military and uniformed personnel. Saan kukuha ng pondo? Bakit ko pinapakita muli ito? Dahil itong mga ito, inuna nila yung soft pork nila. Hirap na sila sa flood control projects, hirap na sila sa infra, nakabantay tayong lahat Isiningit nila doon sa MAIF-IP, sa ayuda. Itinatago dyan sa DSWD, dyan sa DOLE, wag ho kayong maniniwala na wala silang magiging parte sa pagre-release ng mga pondong yan. Panloloko po iyan. Rin, ang pinaka-issue ni Pangulong Duterte bakit nagalit siya sa Pangilinan Group at sa Ayala Family dahil gusto nilang singilin ang 12 pesos and 50 centavos per cubic meter na sabi nila nanalo sila sa Singapore Trade Arbitration Court na dapat undercharge daw ang kanilang paniningil sa tubig. Nagalit si Pangulong Duterte sapagkat una, palpak ang kanilang services, maraming mga problema. Pangalawa, ipapataw nila sa konsumidor ang 12 pesos per cubic meter. That means every buwan, kung nag-average ka ng mga 100 cubic meters, ma'am, na konsumo, magbabayad ka ng karagdagang 200 to 300 pesos per month. Sabi ni Pangulong Duterte, ang tubig na pinagtutubuan nyo na parang lugaw ay patrimonya. Pag sinabi pong patrimonya, pagmamayari ng buong mamamayan at ng buong lipunan. And therefore, gobyerno dapat ang nagre-regulate niyan para sa taong bayan. Kung ipapatupad nyo, Ayala and Pangilinan Group, ang 12 pesos per 50 centavos cubic meter per month na charges nyo sa taong bayan, iti-take over namin ang inyong facilities. I will order the military for a state of emergency sa power supply at kami mag-operate. Otherwise, kung hindi nyo yan titigilan, kami na ang mag-provide ng tubig sa taong bayan. Diyan nyo makita, ma'am, ang decisibo at para sa tao na desisyon ni Pangulong Duterte. Umatras po ang Pangilinan Group, umatras po ang Ayala Group. Hindi nila naipatupad ito. At ang plano ni Rason din na magnegosyo ng power supply sa panibagong dam na kinoconstruct, pinigilan ni Pangulong Duterte ang kanyang terms of reference dahil questionable, dihadong-dihadong gobyerno. Kaya na-delay po yan, mga kababayan. At ngayon mukhang itutulak ni Marcos na matuloy na si Enrique Rason ang mag-ari-arian sa tubig. So makikita ninyo mga kababayan, Lopez, Pangilinan, Rason, Villar. Ang kay Villar napunta na kay Lusyoko ng Pure Gold, ang kanyang water concession. Ito po ang delikado kung ng gobyerno ay ang kanyang pinapaboran at pinapakinggan at nagpumapayag siya
I will use the term of Ma'am Lorraine, na ang poder ng gobyerno gamitin para pagkakitaan ng gahaman at ganid ng mga oligarko ang taong bayan, samantalang ang kayamanan ng mamamayan ay sila ang nakikinabang, hindi ang mamamayan. Ma'am Lorraine. Yeah, and I remember kasi Eric C. PRRD, no? He, for the people talaga si PRRD, di ba? And what has it cost him, di ba? Nandyan siya. Therefore, and ito naman si Bongbong Marcos, no? Talagang heaven sent siya sa mga oligarkyo. Yes. No? And it has cost the Filipino people. Therefore, talagang parte ng buhay natin na kung sino ang para sa bayan at para ayusin ang Pilipinas, no? At para yung soberenya ng Pilipino, soberenya ng ating bansa, you're going to pay the consequences for it, di ba? Pero tuloy lang natin ito. Pero ganyan talaga yung nangyaring nakakalungkot sa Pilipinas, no? Na yung sino yung pangulo na ginawa niya para sa Pilipino, yung the best niya talaga at pinaka the best for us, siya pa ngayon yan nandyan sa The Hague, no? At prineso ni Marcos, no? Nag-group effort sila John Vic Remulla, 'di ba? Pinagmalaki pa, bobo talaga. No? So, yan yung realidad natin bilang isang bansa, no? Hindi lang tayo nasa kinasasakupan ng mga Amerikano, pero nandiyan ang mga oligarkyo, no? Tama. At because of that, Ma'am Lorraine, naalala mo pa ito? Speaking of oligarko, kapag pinayagan mo sila, ibabribe ka nila at gagamitin nila ang poder para mandaya sa gobyerno. I know you remember it very full well, Ma'am Lorraine. Only Rodrigo Duterte was able to make Mighty Tobacco pay their dinaya na taxes, no? Around 15 billion pesos. Walang gobyerno na nakapaningil sa kanila. Pero si Pangulong Duterte sabi niya, you pay half of that, quits na tayo basta bayaran nyo cash. Sa BIR, 7 or 8 billion almost ang binayaran, ma'am. Pero before that, Mighty Tobacco attempted to bribe Rodrigo Duterte with 3 billion pesos. Yes. Ang muntik ng sipain sa mukha ni Pangulong Duterte, ang accountant o abogado ng Mighty, na balak sanang i-bribe si Pangulong Duterte. Mga kababayan, that is how an oligarcho can play up with government kung ikaw ay kurap. Nantakin mo kung kurakot si Duterte at hindi niya sinabi na tatanggapin niya ang 3 billion. Pabayarin niya lang ng 3 billion sa BIR, ang 3 billion kukunin niya. Wala nang makakapalag. It was at the height of power and popularity of Duterte na mangyari ito. Tama ba, Ma'am Lorraine, ang Mighty Tobacco? Yes, Mighty Tobacco and also the Prietos, no? Yes. Also breaking, Lucio Yung Tan. property. Yung property, Yes. ano, long mile? Mylong. Tapos yung pinabayad niya ng walang so the Lopez's walang tax, biro nyo. Hindi sila nagbabayad ng tax yung mga Prieto. Tapos nung finally they were demanded, no, they were ordered to pay their taxes. You know, the responses, they were so shocked, parang kami magbabayad ng tax. So ganun yung sense of entitlement ng mga oligarkyong ito. No, talagang they like Marcos and his administration, they really feel they're totally above the laws, no, of the land. No? Ma'am, don't forget, Lucio Tan. Habol ng habol Also, kay Pangulong Duterte. 2 weeks before election, magdodonate, hindi tinanggap ni Pangulong Duterte. And when Pangulong Duterte knew na may utang siya ng mga almost 22 billion pesos sa buwis sa paggamit niya ng property ng gobyerno sa NAIA, sinabihan siya ni Pangulong Duterte, magbayad ka. Otherwise, i-take over ng Philippine Air Force at namin sa gobyerno at ng DOTC ang buong airport operations mo. Bayad siya. Ganyan ang ibig Pangulo. sabihin, yun ang sabi ni Ma'am Lorraine, dinadaya ang buwis. Samantalang ordinaryong manggagawa, ordinaryong mga kababayan natin, hindi makakataka sa buwis. Kagaya ni Marcos, hindi siya nagbabayad ng 300 billion pesos na ipinag-utos ng Korte Suprema with finality of decision sa kanilang inheritance taxes. Siya ang inutusan dahil siya ang state administrator. Until now, ang 300 billion pesos niya, sabi ni Atty. Vic Rodriguez, umaabot na sa 300 billion pesos ang dati niyang executive secretary na umalis sa kanya, and yet si Marcos nilalapag niya ang tax law. Ay, ma'am, kung hindi ka mag-file ng income tax mo, at hindi ka magbayad ng 1 taon sa buwis mo, ikukulong ka ng BIR, mga kababayan. Criminal case. Si Marcos mula 1999 hanggang ngayon, hindi siya nagbabayad ng 300 billion pesos almost na estate taxes nila. Yan po, Ma'am Lorraine, ang isang malinaw na kalagayan ngayon na hinaharap ng ating gobyerno. Which is why, no, you were the ones that pointed it out, Eric. I don't know if you remember, no. What do we like the most about PRRD? That was the question in our program early on. And I said I liked his heart above all else. And you said because he was a man of the law, diba? Law and order. Yeah. So because of this Bongbong Marcos, no, it has become very clear to the Filipinos ganun pala kahalaga ang batas, no? At nakakatakot pala talaga pag mismo yung mga nakaupo sa poder, ang sila mismo hindi sumusunod sa batas at sila na yung naging batas, no? Kawawa talaga ang Pilipinas, kawawa ang Pilipino, wala tayong pupuntahan, no? So yun yung pinaka namimiss ko kay PRRD. Kasi sa kanya batas lang eh. Batas lang sundan natin, yan lang. Ito naman baliktad eh. Huwag natin sundan ng batas, 'di ba? Kami ang batas. Yes. 'Di ba? Kaya